Good evening. Kamusta po kayong lahat, brothers and sisters? Nandito na naman tayo para, of course, para mag-fellowship in the Spirit. Magkaroon tayo ng feast sa Word of God. At sana po ang puso natin ay ready na naman para maging parang container ng Word of God. At bumabati po tayo sa lahat ng mga kapatiran, mga guest po ng ating mga kapatiran, mga relatives ko po, mga kapatid ko rin na nanonood, nakikinig, mga kapatiran natin sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig po ng sanlibutan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Para po sa lahat ng naabot ng boses na ito ay a pleasant evening, pero sa ibang bansa, a pleasant day to all of you. Magandang araw po sa inyong lahat. Salamat po sapagkat binigyan nyo na naman ng opportunity na makapag-share po ako sa inyo ng gospel, ng Word of God. At alam kong tayo po ay pagpapalain ng ating Panginoon sa gabing ito. So, mag-pray po muna tayo sandali. Iba po yung mag-pray. I believe in prayer. This is important in every endeavor that we are about to do, especially when we are going to study the words of God, because the words of God are holy words. So join with me as I pray. Let us seek the favor of God, the blessing, the authority, and the power. Let's come to God in prayer. Heavenly Father, thank you for this day or for this night. Thank you for blessing us, and thank you for the desire that you implanted in our hearts. Thank you, Lord, for this great time and opportunity to be blessed again by your words. And I pray that you please anoint everyone, me and the listeners. And I pray that you will plow the hearts of the people, that as I speak, Lord, the Holy Spirit will speak to them, and the Holy Spirit will interpret as I give sense of the Holy Word. Lord, I pray and I rely on your capability and capacity to do your ministry. Lord, salamat po. Just use me as your mouthpiece, as your speaker, pero kayo po ang kikilos sa puso ng lahat. I-bless niyo po ang mga may sakit. I-bless niyo po ang mga pasyente ng mga hospital. Bless niyo po ang bawat isa na makikinig ngayong gabi. Salamat po sa opportunity na ito. Binabalik ko po sa inyo ang kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan po ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Praise God. So dumako po tayo sa very important aspect ng ating pong fellowship in the Spirit, and that is the preaching of the Word. At ang ating pong Bible verse ay nasa Hebrews chapter 1, verses 1 to 4. So, ipagpapatuloy po natin ang atin pong topic na pinamagatan po natin na Jesus Christ and His supremacy. Okay, COVID-19, His footstool. Kung hindi po ako nagkakamali, ito po yung part 3 ng aking pong message. Bukas po naman ng umaga at around 11 o'clock ang part 4. The final message on this under this topic. So, buksan po natin ang ating mga puso as I read the scripture. Ang sabi po ng Bible, in the past, okay, God spoke to our ancestors through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed heir of all things, and through whom also He made the universe. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven, and so He became as much superior to the angels as the name He has inherited is superior to theirs. Yan po ang ating pong Bible verse. Ito pong binasa po natin ay napakaganda po. Alam niyo po, ang aklat po ng Hebrews ay tinatawag po iyan na Old Testament ng New Testament. Napakaganda po niyan. Marami pong tinatalakay talaga sa aklat ng Hebrews na parang ang sound po ay Old Testament. Ang Old Testament po ay talagang dinudugtong niya po
rather ang Hebrews dinudugtong niya po ang Old Testament sa New Testament. Tingnan niyo po yung nakasulat. In the past, di ba? Past, Old Testament po yun. God spoke to our ancestors, Old Testament. Through the prophets, talagang Old Testament. At many times and in various ways. So kung magkakaroon po tayo ng kaunting parang pag-review or pagtanaw sa Old Testament, talaga pong sa Old Testament ay ang Diyos ay nagsasalita sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga prophets at sa iba't ibang paraan, kagaya ng may mga salita si Lord sa pamamagitan ng mga panaginip, ganyan po, at most commonly ay mga prophets of God ang kanyang ginagamit. Pagdating sa verse 2, makikita natin yung pagkoconnect ng old sa new. Pagdating sa verse 2, may transition, but, yung word na but, in these last days, He has spoken to us by His Son. Yun po. So, ang ganda-ganda po ng pasok ng verse 2. Sa verse 1, tinalakay ang Old Testament, at sa verse 2, dinugtong po yung tinatawag na last days na ang Diyos Ama natin ay nagsalita naman sa pamamagitan ng kanyang anak. At yan po ang pag-uusapan natin. Sino itong anak na ito ng Diyos na alam natin na siya po ay si Jesus Christ, pero tignan po natin ang mga description. Ang tawag nga dito ay mga descriptive statements about Him. At magbibigay po tayo ng 8 descriptive statements about Jesus Christ. At ang pinakasuma po nitong aking ituturo sa inyo ay gusto kong makita nyo talaga yung supremacy ng ating Jesus Christ na pinaglilingkuran, sinasamba at minamahal. Yun po talaga yung gusto kong ma-emphasize sa atin, yung supremacy ng ating Panginoon. Napakataas, napakatayo. At ang dulo po nito sana ay tanggapin natin siya, sambahin natin siya at talagang magpakaradikal tayo dahil sa Kanya. Meron ngang namamatay para sa bayan, kay Jesus Christ pa kaya. Merong namamatay para sa isang pamilya o sa isang tao o may namamatay para lang sa isang negosyo, how much more kapag nakilala natin ang ating Panginoon. Unang-unang pagpapakilala ng Bible at ng Father kung sino ang kanyang anak, ang unang-una pong kanyang sinabi sa verse 2, appointed heir of all things. Yan po ang napakagandang description kung sino tong si Jesus Christ na kadalasan ay parang ina-undermine ng tao. Alam niyo naman sa mga anti-Christ, sa mga taong talagang kalaban si Jesus. May mga comment nga po ako dito sa akin pong pagbo-broadcast. Siguro mga 1 week ago may nagsabi na si Jesus Christ daw ang nagpalala ng pandemic. Isipin niyo po yon. Sa halip na si Jesus ay i-praise, sinisi niya pa si Jesus Christ. And yet, galing po siya sa isang pananampalataya din. So, nalulungkot ako na yan ang kanyang comment kay Jesus Christ, pero ang kanyang comment is nothing to the Bible. I mean, whatever he said, yan po ay nakakalungkot dahil nanggaling yan sa isang napakaliit na pagkaunawa kung sino talaga ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi po ng Bible, siya po ay appointed heir of all things. Yan po ay makikita sa verse 2. Okay, pansinin niyo po yung salitang appointed, ba? Appointed. Alam kong nakaka-relate po kayo dyan. Si Presidente, nag-a-appoint po yan, di po ba? Ang mga matataas na mga CEO, nag-a-appoint po yan. Yung mga secretary, nag-a-appoint ng undersecretary. So si Jesus Christ ay appointed din na maging heir. Ang ibig sabihin nun ay tagapagmana ng lahat ng bagay. Yan po ay absolute. Ang Diyos Ama mismo ang nag-appoint sa Kanya. Yan ay makikita sa verse 2. Lagyan po natin yan ng cross-reference para lalong tumibay. Romans chapter 8 verse 17. Ang sabi po sa Bible, now if we are children, okay, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ, if indeed we share in His sufferings in order that we may also share in His glory. Dalawang klaseng heirs ang pinag-uusapan dito. Tayo din, ang mga anak daw po ng Diyos ay heir din. At tayo po ay mga co-heirs with Christ. So lalim po ng pagkaka-connect natin kay Jesus Christ. Sa Hebrews chapter 1, verse 2, sinasabing Jesus Christ is the heir of appointed heir of all things. Dahil naman sa ating pagkaka-connect kay Jesus Christ, tayo rin pala ay naging co-heirs of Jesus Christ. So nadamay po tayo. Napakaganda po niyan. Jesus Christ was appointed by the Father to become the appointed heir of all things, but because of our relationship to Jesus Christ, naging co-heir po tayo. Pero sana, hindi lang tayo naging co-heir
ni Jesus Christ, kundi co-share din tayo sa kanyang mga sufferings at nang tayo ay maging co-heir niya rin sa glory. So brothers and sisters, hindi lang puro kagalakan, dapat meron ding kalungkutan. Huwag lang tayong sumama kay Lord sa kanyang glory, sumama rin tayo sa kanyang mga sufferings. So brothers and sisters, yan ang unang-unang presentation kung sino si Jesus Christ bilang Son of the Living God. So napaka-supreme niya po, di po ba? Diyan pa lang kitang-kita na po natin ang kanyang supremacy. Siya po ay appointed heir of all things. Yan po. Pangalawa po, through whom He made the universe. Yan po ay makikita natin sa verse 2. Pangalawang description na talagang si Lord ay supreme, through whom He made the universe. Sa Tagalog, na kung saan, sabi ng Bible, ay nilikha ng Diyos ang universe para sa Kanya. Through whom He made the universe, sabi ng Bible. So, brothers and sisters, magandang magkaroon tayo ng parang we need to recalibrate our mindset about Jesus Christ. Sapagkat kaya naman minsan hindi talaga tayo totally makapagtiwala kay Jesus Christ ay dahil kulang talaga tayo ng kaalaman tungkol sa Kanya kung sino talaga siya. And look at this, ang pinapakita ko sa inyo yung paglikha ng Diyos Ama sa buong universe. Di ba? Alam naman natin ang universe, mga kapatid, merong mga galaxies, okay, sa loob ay may solar system, hindi naman lahat may solar system, pero marami, sinasabi na millions of galaxies meron tayo sa buong universe na unlimited itong vast universe na ito. And yet, ang sabi ng Bible, ang sabi ng verse 2, mga kapatid, ginawa daw lahat yan ng Ama para sa kanyang anak. Again, lumalabas na naman yung sinishare ko sa inyo na lumalabas na dito sa kwento ng Biblia, itong Bible na to, para bang it's all about a father and the son. Parang ganyan po yan. Na ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay para sa kanyang the one and only begotten son. Napaka-special po ni Jesus Christ sa Father. Okay, dagdagan po natin ng cross-reference at nang tumibay ang ating turo. Colossians 1:16, for in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. So makikita po natin, mga kapatiran, na kapag pinag-usapan po ang creation, ay lumalabas po na talagang ang creation ay nilikha sa pamamagitan niya at para din sa kanya. Parang walang iniwan sa kwento ng isang typical na pamilyang Pilipino na ang mga magulang ay nagsisika para sa kanilang mga anak. Di po ba ganyan po ang typical na Pilipino? We work hard tapos para meron tayong maipapamana sa ating mga anak. And that is our pride. Ganon din ang nakikita ko sa tatay ng ating Panginoong Hesus, ang ating Ama, na Ama na rin naman natin, na talagang, sabi nga rito ay nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Imagine yung word na things in heaven, okay, yung word na things on earth, imagine that, visible and invisible, imagine that, whether thrones or powers or rulers or authorities, tapos nilagyan po ng parang kinapsulize, all things have made, created through Him and for Him. So brothers and sisters, wag nating mamatahin ang ating Panginoon. Alam niyo po, sa iba pong pananampalataya, sa ibang religion, sa ibang mga man-made na religion, si Jesus Christ is tao. Imagine that, tao lang. Imagine that. Pero hindi ganun ang pagpapakilala ng Ama sa atin patungkol sa kanyang anak. Talagang ang kanyang anak ay very special. Kaya nga, alam ko masakit na masakit sa Ama nung ipadala niya ang kanyang anak para mamatay para sa atin. Alam kong yun po ay napakalalim na desisyon. So brothers and sisters, mahalaga po na maintindihan po natin itong bagay na ito. Pangatlo po, mga kapatid, He is the radiance of God's glory. Makikita po natin sa verse 3, the Son is the radiance of God's glory. Isa-isahin po natin yan. Anong ibig sabihin ng radiance? Di po ba? Ang radiance, ano po yan eh? Parang reflection, hindi ba? Pag niningning, yung radiance. Siya raw po yung radiance of God's glory. So, yan po yung makikita sa verse 3. The Son is the radiance of God's glory. Isa-isahin po natin yun. He is referring to Jesus. Radiance, yung pagniningning, yung reflection of God's glory. So, mga kapatid, nung nasa lupa pala si Jesus Christ, kawawa naman yung mga tao na hindi nila yun nakita. Na yun na pala ang pinaka-radiance of God's glory. Kaya talaga pala nung siya nasa lupa, everything about Him was beautiful. Everything
everything He said was beautiful. Lahat ng katwiran, lahat ng kanyang galaw, lahat ng kanyang actuation, lahat ng kanyang panukala, dapat lahat yun sinasalo. Dahil si Jesus Christ ang radiance of God's glory. Tingnan niyo po yung chapter 1, John chapter 1 verse 18. Ito po yung aking cross-reference. Look at this. No one has ever seen God. Yan, tama po yan. No one has ever seen God. Kasi po ang Diyos, talagang ano po yan hiwalay yan sa tao. Kaya nga merong transcendence at the immanence and the transcendence of God. Ang Diyos po ay immaterial, tao po material. Ang Diyos po ay spiritual, ang tao po ay physical. Ang Diyos po ay eternal, ang tao po ay limited. Napakalayo po ng agwat. At tama sinasabi dito that no one has ever seen God. Sa Old Testament, hindi po nakakarinig lang sila ng boses, pero wala pang nakakita sa Diyos. Pero ang sabi nito, but the one, ito po maganda pong revelation ito from the Bible, but the one and only Son, who is Himself God, and is in closest relationship with the Father, has made Him known. So mga kapatiran, talaga palang si Jesus Christ ang naging radiance. Parang para talagang larawan. So mga kapatid, ang ganda po pala ng naging papel ni Jesus Christ nang siya bumaba sa lupa. Sayang lang at wala tayo sa panahon na yon. Sayang lang at hindi natin siya nakita, nayakap. Sayang lang at hindi natin siya nakausap. Siguro kung alam ko lang at doon tayo nabuhay at alam kong ganito siya at ako'y Hudyo, I will do all I can to approach the Lord and possibly to embrace Him. Kaya pala mga kapatid, napaka-blessed ng mga nakakita kay Jesus Christ. Although may sinabi naman si Lord na mas mapalad yung naniwala sa akin, bagamat hindi ako nakita. I can recall, mga kapatid, one of the stories, isang babae doon ang may sakit, hindi ba? Sabi niya, mahawakan ko lang yung kanyang yung hem, yung pinaka-laylayan. Laylayan lang ang sinasabi. Imagine that, to me, that's absurd story. One of the finest hour, mga kapatid, ng babae na yon, ang kanyang simpleng sinabi lang, look at this, from this you will get a great message, mga kapatid. Kung mahawakan ko lang yung laylayan, gagaling ako. Hindi niya sinabing mayakap, hindi niya sinabing mahawakan yung daliri ni Lord, hindi niya sinabing mayakap niya yung paa. Laylayan lang. Imagine that, mga kapatiran. So kung buong damit, di lalo na, laylayan lang Immediately nang mahawakan niya yon, that woman, brothers and sisters, got well. Gumaling siya at sabi ng Panginoon, sino ang humawak sa akin? Of course, I know he knew because He is God. Pero gusto niyang ma-elaborate, gusto niyang ma-magnify ang miraculous power and condition na nangyari yun, mga kapatid, so that people will know who He was, who He is. Mga kapatid, hindi ba kayo namangha? Hindi ba kayo na-in love kay Lord as we discuss this matter? Alam niyo kung pag-uusapan lang yung profile, ay Panginoon ko, I cannot describe who He is. And I want to fall in love with Him many, many times. I want to fall in love, mga kapatid, from head to toe. Pag kay Lord na ikaw na in love, kung itong pag-aaral natin itong COVID time na ito, itong preaching nightly na to, ay bibigyan ka ng Lord ng grace para maintindihan to, and you will fall in love. This COVID time will be a historical time in your Christian life. Natutuwa rin po ako sa gabi-gabi ng pagtuturo ko. May mga comment, may mga testimonies sa akin pong group chat, sa akin pong wall na born again na naman daw siya. At natutuwa po ako. At that's not bad. That's really wonderful. To me, that's awesome that every time we come to the Lord, we are falling in love. And I believe me, Jesus loves it. Na ikaw ay nahuhulog sa Kanya. Kung magpo-fall ka rin lang, bakit hindi pa kay Lord? Mahilig pa naman tayo ngayon sa salitang fall. Nag-fall ka na ba kay Lord? As we discussed. So brothers and sisters, napakahalaga po nitong pinag-uusapan natin. Number 4, the exact representation of His being. Ulitin ko the exact representation of His being. Who is Jesus? Why did we say that Jesus is supreme? Number 4, the exact representation of His being. And that is found in verse 3. Basahin ko po yung verse 3. The Son, capital S,
is the radiance of God's glory and the exact representation of His being. O, isa-isahin natin exact. Anong ibig sabihin nun? Alam nyo na yung exact. Anong ibig sabihin ng representation? Parang representative. Kumbaga sa mga mambabatas natin, mga congressman o congressmen, of His being, yung kanyang kakanyahan. So, brothers and sisters, talagang kung iisipin mo lang, and if you will look upon the Lord Jesus Christ, nung siya'y nasa lupa, ang sabi ng Bible, exact representation. Sa Greek po, ang nakasulat ay icon. Di ba may mga icon tayo na tinatawag? Guys, anong nangyayari? Hindi ba kayo na in love kay Lord? Jesus is so beautiful. Napakasarap niyang mahalin. Napakasarap niyang maunawaan. Napakasarap maglingkod sa Kanya. Kaya nga, para sa akin, ang maglingkod kay Lord is a privilege. To become a pastor, kasi hindi lahat naging pastor. To become a preacher, oh, I love this job. Dahil, hindi ako nagtitinda ng lupa, hindi ako nagtitinda ng bahay, hindi ako nagtitinda ng kung ano-ano. Ang sinasabi ko ay tungkol sa Panginoon na napakadakila. Though, I know that I am not worthy. But God chose me to be this kind, to be a preacher, to be an ambassador of Jesus Christ. And guys, marami dyan na ganito rin ang pagkakatawag. Kaya kung kayo po'y tinawag to become a preacher, give the best. Kasi ang ating pinaglilingkuran ay hindi lang basta CEO ng Johnson & Johnson's, ng Meralco. Ang ating pinaglilingkuran ay Panginoon. And Diyos na tinatawag nating appointed heir, siya po ay lahat ng ginawa ng Diyos ay para sa Kanya. Siya po yung radiance of God's glory. Siya po yung exact picture of God's being. Exact icon, exact representation. Kaya nakakahiya naman na sa paglilingkod natin kay Jesus Christ, para tayong papatay-patay. Palaging marami akong kilalang Christians, naglilingkod daw kay Jesus Christ. Pero, ayan lang, COVID lang, parang lantang gulay na siya. Wala lang makain sa umaga, mainit na ang ulo. Iniwan lang ng boyfriend, wala nang kabuhay-buhay. Kasi nandun ang kanyang buhay, wala kay Jesus Christ. But I tell you, if you will submit your whole being to the Lord Jesus Christ, nako, mga kapatid, you can do great exploit. Alam niyo mga kapatid, ang kailangan lang ni Lord sa atin, love, commitment, faith, obedience. Hindi niya kailangan ng galing mo, kapatid. In fact, naaalala ko ang Moises. Si Moses po, well-trained po yan sa Egypt for 40 years. Pero dinala siya ng Panginoon sa disyerto for 40 years para mahubad niya ang lahat ng natutunan niya sa Egypt. Dahil ang kailangan ng Diyos ay isang taong faithful, available, submissive, and teachable. Alam niyo, pag ikaw po ay maraming galing, pagdating kay Jesus Christ, huhubarin mo naman din lahat yan. Sapagkat ang kailangan ng Diyos ay puso, isang tao na available, na malinis, na pwede niyang gamitin. Yan lang naman ang usapan sa spiritual. Lest you forget, mga kapatid, in the Bible, God chose the weak, God chose the ordinary to shame the wise. Where are the scholars, mga kapatiran? So, brothers and sisters, napakahalaga po nitong itinuturo ko ito. Colossians 1:15, another Bible verse. Ang sabi po ron sa Colossians 1:15, the Son, capital S, the Son is the image of the invisible God. Doon po sa verse 3, ang ginamit po yung exact representation. Pero sa Colossians, iba ang ginamit, image of the invisible God. Paano nagkaroon ng image ang invisible? So pupunta ka sa spiritual na presentation, na sa spirituality, mga kapatid, sa spiritual world, si Kristo ang pinaka-representation, image, larawan, the firstborn over all creation. Tama naman, siya yung firstborn. Kasi anak nga siya. Anak din naman tayo. Pero siya yung panganay. Sapagkat firstborn siya ng Diyos. Anak talaga siya ng Diyos. Galing siya sa Diyos. Diyos siya. Imagine that, mga kapatid. Ang Diyos ay may anak na itinago niya sa Old Testament. Pero hindi yan anak sa labas. Anak ng Diyos yan na itinago sa Old Testament. Yan ang kanyang mystery sa Old Testament na inireveal niya sa New Testament. Ang malungkot lang. Nireveal ng Diyos ang kanyang anak sa New Testament para mamatay para sa atin. Kaya ako, bilib na bilib ako sa story ito, mga the greatest story ever told. The love of God for His enemies. Diyan pa lang, mga kapatid, pag naintindihan mo yan, maglilingkod ka na kay Lord. Kahit walang blessing, kahit may COVID, mamatay ka pa, no problem. Because you understood here kung anong ginawa niya para sa iyo. Basta't maunawaan mo lang. Kaya nga, ang target ng aking pagtuturo na to, mga kapatid, ay see to it na talagang precept upon precept, tapos nilalagyan ko lang ng mga sense na maintindihan ng tao para sila ay bumalik kay Lord at maglingkod at mahalin
din nila ang ating Panginoon. Lagi kong sinasabi, hindi po ako naparito para magyabang o para nakipag-debate. Ang dami na pong nag-text sa akin, parang sinasize up ang aking Bible knowledge. Meron pa nga nag-chat sa akin at nagpapakita na siya magaling sa eschatology. Saka na natin pag-usapan yan, kaibigan. Hindi po ang internet ang proper forum or proper venue para pag-usapan yan. Ako'y naririto para magbigay ng konting inspirasyon sa mga taong hopeless, sa mga taong malayo na sa Panginoon. Evangelist ako ngayon, mga kapatid. I'm sowing the seed all over the world. Yan po ang papel ko ngayon. I don't want to be deviated. Ayoko ma-deviate sa aking why God put me here in front of you. Natutuwa po tayo. Pataas po ng pataas ang ating po mga listeners nightly. Kagabi po, pagkatapos ko palang mag-preach, inabot na po ng 1,200 ang ating views. Palaki po siya ng palaki. Parami ng parami, nanganganak at nanganganak ang mga pinagpapala ng ating programa. Praise God, mga kapatiran. Praise be to the Lord. Yan naman dapat ang mangyari. Mataas siya, mababa ang tao. Sabi nga sa Bible, He must increase, we must decrease. Yan naman ang purpose eh. At sabi ng Bible, kapag itinaas mo si Jesus Christ, dadalhin niya ang mga tao sa kanyang paanan. And I think it's going. It's happening right now, mga kapatiran. Kagabi, meron po ako natanggap na mga testimonies. Meron daw pong naborn again sa Canada nung isang araw at dahil sa ating broadcast. At nanganak na rin daw yon. Meron pa sa Chicago. Mga Pilipino din, mga kapatiran. Nakakatuwa. I'm happy for that, mga kapatid. The Lord is doing great and mighty things. Number 5, na makikita natin sa verse 3, sustaining all things by His powerful word. Ito po yung ikapitong description kung sino si Jesus Christ. Sustaining all things by His powerful word. Isa-isahin natin yung word na yon. Sustain. Ano yung isa ng sustain? Nagsusustain. Parang siya ang nagpo-provide sa lahat ng bagay. Parang sinusustain niya, pinananatili niya. Yan. Di ba, halimbawa, pag may negosyo ka, nasimulan mo yung isang negosyo, ang usapan dyan ay sustainability. Maitutuloy mo ba? Parang nag-asawa ka, maitutuloy mo ba ang iyong pag-aasawa? Nagnegosyo ka, maitutuloy mo ba? Nag-church planting ka, maitutuloy mo ba? May project ka, maitutuloy mo ba? Pero dito, mga kapatid, ang sabi ng Biblia, isa sa mga description ay binigay kay Lord, sustaining all things by His powerful word. Napakatindi po nung sustaining all things. Napakatindi po pala ng kanyang governance, ng kanyang authority, ng kanyang power, ng kanyang wisdom, ng kanyang management. Imagine, nasusustain niya ang planet natin na hindi nagkakabanggaan. Imagine that, mga kapatiran. Think about that. Malulula ka sa galing ng ating Panginoong Jesus. Mai-in-love ka talaga. Ay, ewan ko lang, kung hindi ka pa ma-in-love kay Jesus Christ, siguro bato ka na lang pag hindi ka na-in-love sa ating Panginoon. Amen. Yan po talaga. Kaya tingin ko, pag nakilala nyo si Jesus Christ, you are the blessed guy in this planet. Talagang lulundag ka at sasayaw ka. Mawawala na yung COVID na yan dahil nakilala mo ang Panginoon na napakadakila. Sustaining all things by His powerful word. So yung words niya pala, powerful. Alam niyo, mga kapatid, naalala ko sa Bible, merong isang may sakit. Sabi nung tao, may sakit po yung aking, I forgot kung yan ay alipin niya, something. Pero basta ang sabi niya, sige, let's go there. Testing. Ang sabi nung tao, parang head ng isang parang mga, sa panahon natin, parang mga sundalo, parang mataas ang kanyang katungkulan doon. Pero sabi niya, wag na po tayong pumunta sa bahay namin. Just say the word here and my servant will be healed. Imagine that. That to me, sabi ko, my jaw dropped. My jaw dropped. That word, those words, maging si Lord, grabe, parang, what a faith. Imagine, don't go to sabi niya, do not go to my house anymore. Just say the word here and my servant will be healed. Wow! Talagang nawasak ang utak ko dun, mga kapatid. Talaga. At totoo, alibaw sinabi ng Lord ng alas 11 ng tanghali, He went home. Pagdating doon, siguro pagkaraan ng ilang oras bago siya dumating, tinanong niya kung anong oras gumaling. 11 o'clock po gumaling. Oh, exactly! So brothers and sisters, what is your problem in your life that Jesus cannot do? Tell me! Tell me! Alam nyo, natatawa lang ako pag may problema ako, mga kapatid. Totoo lang. Dahil grabe po eh. Kaya pag may problema ako, nasabihin ko na naman, nako, may gagawin na naman si Lord. Kaya minsan may mga kasamahan po ako sa simbahan, hindi po nila ako naiintindihan. May mga kasama po ako na talagang ayaw nang maniwala. Hindi na makasunod doon sa
bahaging yun na ang Diyos ay may sinabi. Brothers and sisters, wake up! Wake up! Sino ba talaga si Lord sa buhay mo? Look at this. Colossians 1:17. Patatagin pa natin to. Ang sabi ng Colossians 1:17, He is before all things. Tama yun. Creator kasi siya eh. And in Him, all things hold together. Lahat ng bagay ay nagkakadugtong-dugtong dahil kay Jesus. So bakit merong ikot ang ating mga planet? Meron siyang umiikot siya sa kanyang sarili, rotation, at umiikot pa siya sa sun. Bakit hindi sila nagkakabanggaan? Millions, billions of stars na lahat ng yan ay may pangalan, sabi ng Bible. At to me, I cannot comprehend that. Na ang lahat ng stars ay may pangalan. All stars. To me, that's amazing. That's simply incomprehensible. So tell me your problem and I tell you who God is. Guys, wake up. Baka naman ang Diyos nyo ay yung Kristo sa sabungan. Yan ang problem. So mga kapatid, sino si Jesus Christ? Isa sa mga descriptions sa Kanya, He is before all things and in Him, all things hold together. Alam niyo, pag binitiwan ni Lord ang galaxy natin, sabog yan. Talagang mawawasak yan. So, but because Jesus, hold ha? Yung word na hold, in Him, all things hold together. Now, ang responsible pala sa pag-ikot ng buong planeta ng ito ay walang iba kundi si Jesus Christ, yung pinatay doon sa krus ng Kalbaryo, yung naglakad sa Getsemani na nag-pray for us, yung tinukso ng diablo, yung nag-pray siya tagpapagaling sa mga may sakit, yung namatay at muling nabuhay, yun siya. I am so happy to know Him. And I am so happy to describe Him to you guys. And I am so blessed to be His spokesperson. I am not worthy, Jesus. Honestly, I am not worthy. Only by your grace, Lord God. Alam niyo, nagtataka nga po tayo. Bakit binigyan tayo ng Lord ng gatong broadcast? Walang, sabi nga sa Tagalog, walang kaabog-abog. Wala man lang signal na papasok po ako sa broadcast na ito. Basta bigla na lang nagkaroon ng COVID and God gave me the burden to preach. Binuksan ni Lord, papasok ako. Kaya ko ba? Kaya ni Lord. Yan ang tanong sustainability. Mahirap po yung gabi-gabi. I tell you, buong pamilya ko ay umiikot na dito sa aking ginagawa. Anak ko, sila lahat. Number 6, provided purification for sin. Yan po yung verse 3. Pang-anim na description sa verse 3. The Son is the regions of God's glory. The exact representation is being sustaining all things with His powerful word. After He had purification, He had provided purification for sin. Isa pa palang ginawa ni Lord, siya ang nag-provide ng purification. Hindi lang, alam niyo ba isipin ng purification? Masyado pong malalim po yan. Purification, purify. Yung kasalanan, marumi po yan. Pero siya ang nag-provide ng kalinisan natin sa kasalanan. Alam niyo ang ginawa ni Lord sa atin? Hindi niya lang tayo pinatawad, nilinis niya tayo. Hindi lang niya tayo nilinis yung labas at loob, pati konsensya natin. Dati ang konsensya natin, yung iba nga wala ng konsensya. Yung iba talagang evil conscience. But God, right? Guys, right now, God gave us a new conscience. Hebrews 7:26-27, ang sabi po ng Bible, such a high priest truly meets our needs. Sino yun? Si Lord, one who is holy, blameless, pure, set apart from sinners, exalted above the heavens. My goodness. Yan pala ha. Unlike the other high priest, He does not need to offer sacrifices day after day, first for His own sins and then for the sins of the people. He sacrificed for their sins once for all when He offered Himself. Di ba dati sa Old Testament may mga priest? Ngayon si Jesus Christ ang ating high priest. Sa Old Testament ang mga priest mag-o-offer muna ng handog para sa kanilang kasalanan and then para sa kasalanan ng mga tao. Si Jesus Christ, shortcut. Ang kanyang in-offer ay para talaga sa atin dahil wala siyang kasalanan. So mga kapatiran, kahanga-hanga ang Panginoon. Tingnan nyo ha, napakadakila pala niya. Appointed heir, God created everything for Him, radiance of God's glory, exact representation. He sustains everything through His powerful word. Pero pagdating sa Roman numeral 6, namatay naman siya para sa atin. Anong klaseng istorya yan? That is really wonderful. Isang napakabanal na Diyos nagkatawang tao nag-incarnate para mamatay at mahugasan tayo sa ating mga pagkakasala. Mga kapatid, hindi ka pa ba maglilingkod? The moment you understood that, nako mga kapatid, your life will turn around unless you understood. Wala ka nang
kang magiging kayamanan kundi siya. Wala ka ng paglilingkuran kundi siya. Magiging suicide ka na para kay Jesus Christ. Magiging radical ka na para sa ating Panginoon. Unless you understood. So mga kapatiran, napakahalaga po nito. Punta tayo sa number 7. Sa number 7, he sat down at the right hand of the majesty in heaven. Naupo na po siya sa kanan ng Ama ng majesty ng langit. Kapag sinabing naupo, parang tapos na. Wow. And he rules. Diba? He rules. Upo na. Naupo siya at he rules. Tapos na ang kanyang redemption. Yung work of redemption niya. Ang sabi mga kapatid ng verse 3, okay, after he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the majesty in heaven. Ang ating supporting verse, Hebrews 1:13. Ang sabi ng Hebrews 1:13, look at this. To which of the angels did God ever say? Meron bang sinabihan ng Diyos na angel na ganito? Wala. Ang sabi niya, sit at my right hand. At ang sabi nito, until I make your enemies a footstool of your feet, including COVID. Footstool. Ginamit na po yung footstool na pinaka-keyword natin sa ating discussion. Guys, sino si Jesus Christ? He sat down. Umupo na siya. Tapos na po siya sa atin pong yung kanyang work of redemption. Although, ang culmination niyan ay sa langit. Pero yung salvation per se, mga kapatid, by faith, kahit nandito parang tayo, we think and we believe we are already saved. So mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, to which of the angels did God ever say, sit at my right hand until I make your enemies? May mga kaaway pala talaga si Kristo. Diablo, Antichrist. Maraming Antichrist ngayon. Maraming lumalaban. Nakita ko sa aking Facebook, may mga sasabi, si Jesus Christ lang ay ganyan-ganyan lang. Siya po'y tao lang, may nagsasabing si Kristo ay halos katulad lang natin, etc. Because they are ignorant of the Bible. But look at my verses. Sana yung mga nagko-comment sa akin, napakinggan niyo po yung aking mga Bible verse. The problem with you, hindi ho talaga kayo nag-aaral ng Bible. Pero nasa Bible po, although fragmentary po ang truth at hahanapin talaga, ang mahirap kasi pag hinahanap mo yung butas. Pero pag hinahanap mo yung katotohanan, the Holy Spirit will lead you. Ito, mga kapatid. Next, the last is number 8. He became much superior to the angels as his name indicated. Okay? Sinasabi doon mga kapatid sa verse 4, so he became as much superior, what? To the angels as the name he has inherited is superior to theirs. So he became much superior to the angels. Mas mataas po siya sa mga angels. In fact, binigyan si Lord ng pangalang hindi katulad ng pangalan nila. He became much superior to the angels as his name indicated. Ang pangalan ni Jesus Christ, napakarami. Yun lang salitang Son, mga kapatid. Son, malalim po yun. Yan ay makikita sa Hebrews 1:13. Sabi niya, to which of the angels did God, verse. Yung chapter, verse 1. Sa verse 3, the Son, yung word na Son. Hindi po yan naibigay, yung salitang yan, sa angel. Parang magulang din, mga kapatid. Hindi mo yan pwedeng ibigay sa hindi mo anak. Halimbawa, yung kapitbahay ko may bata. I cannot simply say, you are my son. I can only say this to my biological son. Example, in my context, I can say this to Oliver, that he is my son. But I cannot say that to someone's son. So, ganun mga kapatid. Kaya nga, ibang-iba si Lord. So, brothers and sisters, patatagin po natin to. Ang sabi ng Philippians 2:9. Therefore, sabi rito, God exalted him, referring to Jesus Christ, to the highest place. Wow! And gave him the name that is above every name. My goodness. So, brothers and sisters, sino si Lord sa inyo? So, ngayong gabi, naibigay ko po sa inyo ang 8. Dami, no? 8 descriptive statements about Jesus Christ. And tonight, I can simply say na talagang si Lord ay supreme. At yan po sana ay makuha po natin. So, my summary is the words of God warranted the supremacy of Jesus. Yes, He is being testified by the Father as the governor, ruler, and heir of all things. Yan po si Lord. Kinasummarize ko na po, no doubt, na si Lord talaga ang overall Lord, di ba? Sa buong universe and even beyond. Kaya dapat lang natin siyang sambahin at purihin. So let me give you my propositions briefly. Bilang isang spiritual doctor, please redefine the Christ in your life based on this biblical teaching. Paki-redefine niyo po based on this teaching. Alam ko marami sa atin ang parang nagbubuo pa ng concept about Jesus. Baka may mga nakikinig sa atin dyan na hindi pa rin healthy ang perspective about Jesus. This is the best time. So, napakinggan niyo po ang akin pong discussion, precept upon precept, tinatalakay ko po sa inyo. And my proposition for tonight, please redefine
redefine Christ in your life, in your brain, in your mind. Sino ba talaga si Lord? And I presented to you my point, mga kapatiran. Number 2, God exalted Him to the highest. Amen. So we must respond to Him appropriately. Ang Diyos na nga ang nagtaas sa Kanya. Tayo naman, ang mga antikristo, binababa naman si Jesus Christ. Binababoy nila si Jesus Christ. May nagsabi pa nga sa akin na parang si Jesus Christ daw po ay parang ang kanyang presentation ay mas mabagsik, parang mabagsik. Totoo naman. Pero siya rin ang pag-ibig. So, mga kapatiran, kinakailangan magkaroon tayo ng healthy na perspective about the Lord. So guys, ang punto ko lang, if God the Father exalted the Son, anong klaseng response na appropriate ang pwede nating gawin na tayo ay lupa lang? We were, made of clay. If God, the highest God, exalted His one and only Son, palagi ko, it is but natural, to follow God, to believe in Jesus, and to, exalt Jesus. Nakita natin how God the Father exalted His one and only Son. And so therefore, I should conclude that I should also lift the name of Jesus. So mga kapatid, sana ganyan po tayo. Tama pala yung sinasabi ng Bible, kung kilala nyo lang, hindi nyo siya ipapako sa kung kilala nyo lang si Jesus Christ. Ngayon, praise God, we have a great time to preach about Him. Number 3, mga kapatid, since we have this biblical Christ in our life, let COVID be in the footstool of our Christ. So mga kapatiran, talagang halos hindi ko na po na-discuss ngayon ng COVID kasi wala na po siya. Nandun na po siya sa ilalim ng paa ng ating Panginoon. Ibig sabihin, overpowered na siya. Ang COVID na ito ay walang kwenta, insensible, irrelevant dahil sa bigness, hugeness of our Christ. So yan po mga kapatid. So huwag na kayong matakot. Kung kilala nyo si Jesus Christ, isinapuso nyo. Yun lang ang challenge ko tonight, mga kapatiran. Sino ka man, ano man ang kalagayan mo sa buhay, natatakot ka sa COVID, palakihin mo si Jesus Christ. Balik-balikan mo itong tinuro kong ito. Baka may mga naghahang na mga internet ngayong gabi, madaling araw, balikan nyo po ito. Gawan nyo ng paraan dahil mahalaga po yan. Pagkaing spiritual po yan. Kung may mga tao ang gumigising ng madaling araw para manood ng Netflix, bakit ito hindi? Makakatulong po ito. Direkta po ito sa inyong kaluluwa. So yan lang po mga kapatiran. Maraming salamat po. Again, sa almost 50 minutes na discussion. Wala ho tayong sinayang na sandali in 50 minutes mga kapatid. Nagbigay na naman kayo ng malaking pabor sa inyong kaluluwa. Alam nyo, ang maganda rito, itong pinag-uusapan natin ay pang-eternity, pang-eternal. Inihahanda na kayo ng Diyos sa eternity. Ang COVID po, pansamantala lang po yan. Yan po ay occasional lang. So, brothers and sisters, sana po nakikita nyo unti-unti ang inyo pong mga magagandang realization as I preach the Word of God nightly. So, mga kapatiran, sana po ay nagkaroon po kayo ng kalakasang espiritual. At muli po, manalangin po tayo sa ating pagtatapos. Nagsimula po ako kanina sa prayer, humingi tayo ng basbas kay Lord. Ngayon naman ay magbibigay tayo ng papuri sa ating Panginoon. Pwede ko po ba kayong hilingin na yun mo po lahat? Okay, ipikit niyo po ang inyong mga mata bilang pagsamba natin sa ating Panginoon. At tayo po ay please join with me as I pray to our Holy Jesus. Hallelujah. Father, thank you so much for tonight. Thank you, Lord, for giving us, Lord, a great and wonderful opportunity na magkaroon kami ng communion sa Word of God, sa truth of God. Patawarin niyo po kami sa aming pong wrong concept sa inyong anak. Patawarin niyo kami na kami nabulag sa maraming panahon. Patawarin mo kami na hindi namin nakilala ng malalim si Jesus Christ na inyong anak, na inyong minamahal. Salamat po sapagkat nakilala ho namin kayo. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa mga panahon na binababa namin si Lord o kaya hindi namin siya kinikilala. O parang isang ordinaryo na tao lang siya sa amin. Tonight, tinaas niyo ang aming pananaw tungkol sa aming Panginoon. So Lord Jesus, sorry po, patawarin niyo kami. Basta ngayong gabi, tinatanggap ka namin muli sa aming puso at gusto ka naming sambahin, paglingkuran, ipangaral lang yung pangalan, magpailalim sa iyo, enjoy namin ang fellowship namin sa inyo. Thank you rin, Holy Spirit, na kayo nagbukas ng isip namin as we listen to the words of God. Thank you, Lord, sa Triune God. Salamat, Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Salamat sa opportunity na ito, na kami po ay talagang, we are so blessed to have you in our midst. Lord, i-bless niyo po ang lahat ng nakinig ngayong gabi. Makilala ka nila ng malalim na malalim.
I pray for the patients ng COVID-19. I pray for those people na mga may sakit ding spiritual, na sana po magising sila sa makapangyarihang salita ng aming Panginoon. Salamat po, Lord Jesus. Thank you so much. I was able to preach your name. So, please, kayo na po bahala, Holy Spirit. Kayo po ang in charge sa preaching na ito, sa puso ng mga tao. Ako po ay naging human instrument mo lang. But ang words mo ang pinakamahalaga. Ikaw po ang bida rito, hindi po ang tao. Thank you so much, Lord. Pagalingin niyo po ang mga may sakit sa mga hospital na nakikinig sa akin. Dito po sa Muntinlupa na nakikinig sa akin. Sa mga hospital, dito po sa mga opisina, sa mga pamilya, sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa ibang bansa. You are everywhere, Jesus, because you hold together everything, Lord God. Kaya I trust you, I believe in you, that something miraculous activities, Lord God, tonight are going on because your hand are extended and you are using your mighty power para makilala nila kung sino ka. Thank you po, Ama, Anak, Holy Spirit. Salamat po sa inyo pong kapurihan sa tangi at katangi-tanging at napakatamis na pangalan ni Jesus Christ para sa amin. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. So mga kapatid, marami pong salamat sa ating pong Bible discussion. Bukas po muli, alas 11 ng tanghali, ay magkakaroon po tayo ng online fellowship. Pagpipreach po ako muli at makikinig ng kanyang mga salita. At sana po mga kapatiran, ipamahagi niyo po ang mga mensaheng sinishare ko sa inyo. Sabihin niyo lang na medyo mahaba pero konting tiyaga, konting tiis. Ganun talaga ang mga malalalim na pag-aaral. Talagang hindi pwedeng hindi kakain ng oras. Hindi po pwedeng madaliin ang spiritual. Ito po ang pinakamahalaga. Amen? So, salamat po muli. God bless you all. Balitaan niyo po ako. Mag-communicate po kayo sa akin kung ano po nangyayari sa inyong mga buhay. Maraming salamat po. Again, isang magandang gabi. Isang magandang Sabado ng gabi sa inyong lahat. God bless you. In Jesus' name, amen and amen. Thank you po.